Matagal nang akala ng marami na walang kahit ano sa pinakamalalim na parte ng dagat. Dilim, kawalan at wala lang. Walang nabubuhay. Nagkamali tayo, hindi pala ganon. Sa malamig at madilim na mundong ito na may mataas na presyon, naninirahan ang mga nilalang na parang gulaman at may kumikislap na liwanag sa katawan. Dito, madalas nating makakita ng mga tanawing parang paraiso at iba namang parang bangungot. Mga pugita na may malalaking tainga, mga dikya o mga pusit, kahel, pula, lila, puti o itim. Sa mundong ito na lumulutang sa gabi, sa 4,000 metrong lalim may mga hot air balloon, lumilipad na pipino ng dagat, malinaw na uod na marunong umatras at palamuting gawa sa tubig at liwanag. Hindi guni-guni o imahinasyon ng manunulat ng sensyang piksyon ang mga kamangha-manghang nilalang na ito na may kakaibang hugis at kulay. Lahat ng ito ay tunay na umiiral. Buhay sila ngayon, dito, at nanginirahan sa ilalim ng ibabaw ng ating planeta sa mga bahagi ng karagatan. Ang mga bahaging ito ng karagatan na may misteryosong mga pangalan ay tinatawag na Twilight Zone o Midnight Zone. Hindi sapat na lumusong ka lang paggabi para makita ang mga kahanga-hangang nilalang na ito. Maari kang magtagal ng ilang oras o kahit buong gabi sa ilalim ng tubig na sinusuyod ang kailaliman gamit ang iyong mga ilaw, umaasang makakakita ka rin ng isa sa kanila. Wala sa kanila ang lalapit para batiin ka dahil ang mga species na ito ay hindi nakatira ilang dosen ng metro lang sa ilalim ng ibabaw kung saan maghapon sana silang nakatago at sa gabi lang lumalabas. Ang mga nilalang na ito ay nabubuhay sa malalim na bahagi ng dagat, isa sa pinakamapanganib, mahirap marating at kahangahangang kapaligiran sa mundo na tinatawag na kailaliman. Ang malalawak na itim na tubig sa kailaliman ng karagatan na mas malaki pa sa lahat ng lupa sa mundo ay naabot lang ng mga submersible. At sa bagong serye ng mga video na ito na nakatuon sa kailaliman, nais kong isama kayo upang tuklasin ang mga nilalang na naninirahan sa pinakagitna ng isa sa mga pinakamisteryosong bahagi ng malalim na dagat na siya ring isa sa mga hindi pa-gaanong napag-aaralan. Ito ang tinatawag na column ng tubig. Ang napakalaking dami ng karagatan na matatagpuan sa pagitan ng ibabaw ng mga alon at ng sahig ng karagatan at dito sa kailaliman ay may mga organismo na buong buhay nilang ginugugol sa pag-anod ng hindi kailanman lumalapit sa ilalim o sa ibabaw. Habang lumalalim tayo, mapapansin ninyong lahat ay lalo pang magiging kakaiba at kamangha-mangha hanggang sa maging karaniwan na ang pagiging kakaiba. Medyo nagmamadali ako. Balikan natin ang simula sa ibabaw dahil dito lagi nagsisimula ang lahat para sa ating nasa atmosfera. Ang pintuan papunta sa mundong kadiliman ay laging bukas at madaling marating. Sa lahat ng karagatan, kapag lumayo ka ng ilang dosenang kilometro mula sa baybayin, kadalasang may 4 hanggang 6 na kilometro ng tubig sa pagitan ng ibabaw at sahig ng dagat. Para maabot ang mga naninirahan sa kailaliman, kailangan munang tawirin ang photic zone. Ang manipis na itaas na bahagi ng karagatan na sagana sa buhay ay hanggang 200 metro lang. Dito pumapasok ang liwanag ng araw na nabibigay ng sapat na enerhiya sa maghapon para makagawa ng photosynthesis ang mga mikroskopikong organismong siyang pundasyon ng buong kadena ng pagkain. At kahit na ang bahaging ito ay 2% lamang ng kabuang dami ng tubig sa karagatan, dito naman matatagpuan ang 70% ng lahat ng kilalang buhay dagat. Kung wala kang submersible, ang pagtawid dito sa dagat ay isa ng tagumpay. Isipin mo na kapag nakakakita ka ng mga larawan ng mga diver na nagsisiyasat, maging araw man o gabi, karamihan sa mga larawang ito ay kuha lamang sa unang 50 metro ng lalim. May mga bihasang diver na may technical na gamit na sumusuong lampas 100 metro. Pero para magpatuloy sa pagbaba at tuklasin pa ang mas malalim, kinakailangan mo na talaga ng mga makina. Salamat! Mabilis, sa lahat ng karagatan sa mundo, habang lumalalim tayo, umiitim ang tubig at biglang bumababa ang temperatura. Sa 100 metro ang lalim, kahit sa pinakamalinaw na tubig, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ang visibility ay nasa 5% na lang kumpara sa ibabaw. 100 metro pang mas mababa, kahit di mo paabot ang malalalim na parte, pumapasok ka na sa tinatawag na Twilight Zone. Dito, lahat ay tila nababalot na ng banayad na dilim kung saan halos isang malalim na asul na lang ang nanggingibabaw na mabilis na nagiging itim sa paningin ng tao.
Mula rito, ang kakaunting natitirang liwanag na umaabot pa pababa ay sobrang hinana, kaya para makakita ng kahit ano, kailangan gamitin ang mga ilaw ng mga rover, mapa autonomo man o may sakay na tao para palitan ang liwanag ng araw. Nagsisimula na tayong pumasok sa ibang planeta. Sa ganitong malamig, madilim at mataas ang presyon na kapaligiran, wala nang halaman dahil kulang ang enerhiyang mula sa araw para sa photosynthesis. Simula ngayon, lahat ng halaman ay mas mataas sa'yo na. Dito, tanging mga hayop o mga hindi nakikitang virus, archaea o bakterya lamang ang maaaring mabuhay. Sa madaling salita, pumapasok ka na sa mundo ng malalim na karagatan na puno ng kakaibang kamangha-mangha at hanggang ngayon ay hirap pa rin tayong maunawaan ang lalim nito. Dahil limitado lang sa ilang 10 metro ang liwanag ng mga rover, hindi nito na ipapakita kung gaano kalawak at kahanga-hanga ang tubig sa paligid. Kung kaya mong biglang sindihan ang karagatan at gawing malinaw ito, siguradong mahihilo ka kapag tumingin ka sa ilalim dahil 4 hanggang 5 kilometro ng tubig ang pagitan mula sa dapitapon na zona hanggang pinakailalim ng dagat. Kapag ang tubig na kasing taas ng Eiffel Tower ay nasa ibabaw mo at nalampasan mo na ang pinakamalalim na dive na may tangke, halos 15 bahagi pa lang ng distansya papuntang sahig ng karagatan ang naabot mo. Dito, hindi tulad sa lupa na may grabidad na humihila pababa, ang espasyo ng pamumuhay ay hindi nililimitahan ng anumang ibabaw. Sa malawak na karagatan, nakakahilo ang lawak nito pataas at pababa at nakakagulat ang lawak ng espasyong pwede mong galawan. Sa ganitong paraan, ang mga nilalang na namumuhay sa napakalaking kulum ng tubig na ito na nababalot ng bilim ay ginugugol ang kanilang buhay na parang nakabitin sa kawalan. Masyadong malayo mula sa ilalim o sa baybayin, ang mga nilalang na madalas magpalutang-lutang sa agos para makatipid ng lakas ay kadalasang hindi pa kailanman nakatuntong sa buong buhay nila. Tulad ng mga ibon sa langit, ang mga nilalang dito ay malayang gumagalaw sa 3 dimensyon, kadalasan sumusunod sa ritmo ng pinakamalaking migrasyon sa planeta. Dahil kapag lumulubog ang araw, sa lahat ng karagatan sa mundo, napakaraming maliliit na hayop na nagtatago sa dilim ng kailaliman ang nagsisimulang umahon papunta sa ibabaw. Habang gumagalaw sila, sinusundan sila ng iba't ibang makukulay na mandaragit. Kung bakit napakaraming nilalang ang umaalis sa kanilang medyo ligtas na kanlungan sa dilim tuwing araw, para umahon malapit sa ibabaw kapag gabi na, ay dahil naghahanap sila ng makakain sa mga patong sa itaas na mas sagana sa sustansya. Dahil dito, karamihan sa mga hayop sa dapit-hapong bahagi ng dagat ay di tuwirang sumusunod sa galaw sa ibabaw. Karamihan ng mga hayop sa sayaw na ito ay zooplankton, maliliit na crustacean na ilang milimetro lang ang laki. Tulad ng mga copepod na kapag sumisikat ang araw sa ibabaw, nananatili silang nakatago sa anino, minsan ay higit pa sa 700 metro ang lalim, bago simulan ang matagal na pag-akyat para kumain ng algae sa mas matataas na patong ng tubig kapag gabi na. Sinusundan at hinahabol ng mas malalaking hayop ang mga munting hayop habang umaakyat sila. Kasama rito ang maraming dikya, hayop sa kailaliman, siphonophore, pusit, pating, isda at iba pang mandaragit na sumusunod sa malaking migrasyon para manghuli ng kumakain ng zooplankton. Sa bukas na karagatan, maaring may panganib mula sa lahat ng direksyon. Maliban kung ikaw ay nag-iisa sa tuktok ng food chain, kahit ang pinakamagaling na mandaragit ay kailangang mag-ingat habang kumakain para hindi sila maging pagkain. Bago sumikat ang araw, lahat ay bumabalik at nagtatago sa mas malalim at madilim na tubig, ligtas mula sa mga mandaragit sa ibabaw hanggang magsimula muli ang sayaw ng buhay. Madalas, sa lalim na 100 metro at gitna ng karagatan. Maaring makatagpo rin ng di inaasang nebula na binubuo ng libu-libong bioluminescent pyrosome, bawat isa ay kolonya ng daan-daang libong maliliit na mga organismong may kasarian. At umakyat din sila sa mga ibabaw na bahagi ng karagatan upang maghanap ng pagkain sa pamamagitan ng pagsasala ng mga nutrienteng dumadaloy doon tuwing gabi. Itinuturing ang mga pagtitipon na ito bilang paraan ng mga espesyeng ito para mapanatili ang kanilang kaligtasan at maging mas episyente. Dito, grupo ito ng daan-daang pusit na may misilang hugis, umaakyat gabi-gabi para magpista, kumain ng iba at magkanibal sa ibabaw. Tulad ng mga ibon, madalas magkakasama gumalaw ang mga pusit.
Maraming uri sa laot ang kayang mag-migrate ng patayo ng ilang kilometro, nananatili sa madilim na karagatan sa araw at umaakyat sa ibabaw tuwing gabi para umatake ng hipon at mandaragit. Isda ang pangunahing biktima nila. Minsan, may kakaibang pagtitipon ng mga nilalang na di mo akalaing komportable sa tubig tulad ng hindi inaasang kumpol ng lobster at alimango. Makikita natin dito ang Ophiure na pinapaalon ang mga braso na parang ahas, isang nilalang na aakalain mong di kayang lumangoy. Kamangha-mangha, ang gabi-gabing paggalaw ng mga nilalang na ito sa buong mundo ay unang natuklasan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Napansin ng hukbong dagat ng Amerika habang sinusuri ang Echo Sounder records na laging may nadidetekta itong misteryosong paggalaw. Malalaking pag-angat ng materya tuwing gabi malapit sa ibabaw na muling bumababa sa malalim pagsapit ng madaling araw. Matapos pagdudahan bilang bagong sandata ng mga Aleman, napagtanto ng lahat na natuklasan nila ang pinakamalaking sabayang patayang migrasyon sa mundo. Kung bakit inuubos ang lakas sa pabalik-balik na pag-akyat at pagbaba dahil sulit ang pakikipagsapalaran o mas tama, ang panganib. Kahit ang bumaba muli ron, kung saan higit nakakaunti ang pagkain, ay mga hulugang magutom sa maghapon, mas mabuti ng tumanda kaysa mamatay. Sa ilalim, laging balanse kung magugutom ka o ikaw ang kakainin ng iba. Ang malakristal at walang kabibing susong dagat na parang lumilipad sa tubig habang pumapadyak ng palikpik ay tinatawag na anghel ng dagat. Madalas makita ito sa sonang takip silim ng malamig na tubig ng karagatang Artiko at Hilagang Atlantiko handang 600 metrong lalim at kaya mag-ayuno ng halos isang taon. Huwag magpalinlang sa malaanghelyang kilos. Kung makakapagsalita ang ibang gastropod, siguradong ituturing nila itong masama. Para makakain ng ibang maliliit na susong dagat na lumalangoy din, ang anghel ay nagiging demonyo. May panga sa ibabaw ng kanyang ulo na naglalabas ng bila na may maliliit at matutulis na kawit para hulihin ang mga biktima. Kung kayang malaman ng mga organismo sa sonang takipsilin ng dagat kung kailan lumubog ang araw, ito ay dahil may kaunting liwanag pa ring umaabot sa halos 1,000 metrong lalim kahit palalim na ito sa araw. At kahit hindi ito napapansin ng mga mata ng tao, hindi pa ganap na madilim dito. Ang kakaunting photo na abot sa ganitong lalim ay nagtulak sa mga hayop dito na mag-evolve ng kakaibang mata na kayang sumagap ng natitirang liwanag para malaman kung kailan dumidilim sa kanila at makita ang anino ng mga posibleng biktima. Sa paligsahan ng ophthalmolohiya, nagsanib ang iba't ibang adaptasyon para tumingin pa itaas at matukoy, pati ang pinakamunting pagbabago sa liwanag. Kaya nagkaroon ng mga organismong kakaibang itsura na parang galing sa ibang planeta. Tulad ng pusit na hiyas na ito na parang lumipat ng pwesto ang mga mata nito. Isang mata ay matamang tumitig sa dagat, nagmamasid ng mga aninong lumilitaw. Yung isa pa, mas maliit at pababa ang tingin, nagbabantay sa mga mandaragit sa ibaba. Ang malalaking mata na bilog at labis na sensitibo sa liwanag na taglay ng kamanghamanghang isdang Revenant dito. Naipakita ng mga kamera ng Institutong Bari na ang mga ito ay akma sa kakaibang kondisyon ng sunang takipsilim. Sa huli, napunta sila sa transparenteng lungga kung saan pinag-aaralan ang bawat patak ng liwanag mula sa itaas, hinahanap ang mga silwetang maaring kainin. At para labanan ang pambihirang kakayahan sa paningin na na-develop ng maraming nilalang sa Twilight Zone, maraming mga species ang nakaburin ng mga tusong paraan para makakain at hindi sila ang kainin. Ang iba ay lumilika ng liwanag para manlinlang, makaakit, makakita o manakot. Ang iba namang bulag ay nakakaramdam ng mababang frequency ng tunog o pagbabago ng presyon sa tubig para magdesisyon kung aatake o tatakas. Ang ilang mga ngaso tulad ng mga Humboldt na pusit na halos bingi at walang pangamoy ay umaasa sa bilis, lakas at matalas na paningin, habang ang iba ay dalubhasa sa pagiging palihim at sopistikadong pagtatago. Ngayon, ang larong ito ng taguan at kontrahakbang ay naging paligsahan ng armas, mga paraan ng pagtukoy at pagiging palihim na patuloy naghahanap ng bagong balanse.
Kaya naman, upang subukang tapatan ang pambihirang talas ng paningin ng ilang mga uri, ang mga hayop na kabilang sa kanilang pagkain ay natutong samantalahin ang kakaunting liwanag na umaabot dito upang halos magawang maglaho at magtago sa kanilang paligid. Sa mga pangunahing kaalaman ng pagtatago, kailangan munang magkaroon ng tamang kulay. Sa dapit-tapon ng dagat, karamihan sa mga uri ay itim o pula ang kulay para napakakaunting liwanag lang ang maibalik. Ang pula kasi ang pinakamahirap makita at di gaanong kumakalat sa malalim na dagat. Para maiwasan makita ang kanilang anino mula sa itaas, marami ang gumagamit ng counter-illumination na teknik. May mga hanay ng mga photophore sa kanilang katawan na naglalabas ng liwanag na halos kapareho ng liwanag mula sa itaas, kaya't nakikihalo sila sa kapaligiran at nawawala ang kanilang mga hugis. Nililin lang ang matalas na paningin ng mga mandaraget. Parang talim tulad ng mga isdang multo o pusit na alahas. Upang maglaho kahit walang matatagwan, may iba pang mga uri na pinili ang pagiging malinaw o transparent. Kaya naman ang dapitapon na bahagi ng dagat ay punong-puno ng mga hayop na parang salamin ang itsura at ang kanilang katawan ay napapalusutan ng liwanag. At kabilang sa mga ito ay maraming uri ng mga plankton, mga dikya, mga xenophore, mga siphonophore, pati na rin at mas nakakagulat, mga lamang dagat na mollusk gaya ng nakakalitong pugita na parang kristal ang itsura na nahuli ng isang rover ng Smith Ocean Institute habang ito ay nagpapaanod sa lalim na 650 metro. At sa loob nito, makikita sa ulo ang ilang mga organo na nanatiling hindi tinatablan ng liwanag. Sa koleksyon ng mga hayop na parang berde at transparent na nat-adapt sa sonang dapitapon, may humigit kumulang 60 iba't ibang uri ng puset na ang laki ay mula sa ilang sentimetro hanggang sa ilang metro ang haba. Halos lahat ng mga kahangahangang nilalang na ito ay malinaw, maliban sa malalaking nakausling mata at isang glandulang panunaw. Mas maraming transparent na hayop sa mas malalim na bahagi ng karagatan kaysa kahit saan sa mundo. Dahil epektibo itong pagtatago sa anumang kapaligiran, malapit man sa ibabaw o sa lupa, nangangahulugan din ito ng pagtalikod sa pigmentation na nagpoprotekta laban sa malalakas na sikat ng araw. Sa ganitong lalim, hindi naabot ang ultraviolet rays. May ilang isda na, imbes na hayaang dumaan ang liwanag para labanan ang matinding paningin ng ibang species, ay ibinabalik nila ito. Ang pamamarang ito ng pagtatago na tinatawag na adjuncture ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbabalot ng sarili ng mga kaliskis na parang libu-libong maliliit na salamin na nagbabalik ng liwanag. Tulad ng ipinapakita ng mga isdang saber na ito na kapag nahuli sa mga lambat na hindi lumulubog ay kumikislap sa matinding kulay abong bakal. At habang lalo kang lumalalim at ang kadiliman ay lalo pang tumitindi, sa huli ay mararating mo ang lalim na 1,000 metro kung saan ang malawak na asul ay tuluyang nagiging malawak na itim. Papasok ka na sa sonang hating gabi kung saan sa ganitong lalim ng karagatan, tuluyan nang nawala ang dapitapon sa anumang bahagi ng mundo. Wala nang kahit anong liwanag mula sa araw kahit mahina pa ang umaabot dito. Mula ngayon, kahit araw o gabi sa ibabaw, wala nang pinagkaiba dito. Sa ganitong lalim sa buong napakalaking lawak ng tubig hanggang sa sahig ng karagatan, walang ni isang sinag ng araw ang nakararating o gumagala rito. Dito ay laganap ang ganap at lubos na kadiliman simula pa noong umiral ang mga karagatan. Gayunpaman, hindi permanente ang dilim na ito dahil may mga bioluminescent na organismo na paminsan-minsan ay gumagawa ng sariling liwanag parang kumikislap na alitap-tap. Sa katunayan, tinatayang halos 80% ng mga hayop na nabubuhay sa kailaliman ay may kakayahan sa pamamagitan ng chemical na proseso na makalika ng kaunting liwanag. Kung ang mga phenomenon ng bioluminescence na medyo bihira sa lupa ay laganap sa ilalim ng dagat, ito ay dahil ang pagkakaroon ng kakayahang ito sa dilim ay nagbibigay ng kalamangan. Para sa mga gustong mapansin, makipagkomunika, makaakit ng posibleng kapareha, manligaw, manakot, manghuli o hindi mapansin. Ang bula ng halaya na ito, na bahagya lang lagpas 1 sentimetro, ay isang ctenophore na tinatawag na Grosseille de mer. Ang mga galamay nito, halos 20 beses mas mahaba sa katawan, ay nakabitin na parang 2 palamuting walang kuryente at tinatahak ng kumikislap na liwanag. Para sa maliliit na biktima na madaling malinlang, maakit o mahipnotismo ng mga makukulay na disenyo ng makinang na hibla,
Ang mga ctenophore ay simbolo ng kamatayan dahil ang mga palamuting ito ay may malagkit na selula na parang patibong ng langaw at mga inaanod na lambat na kinakapitan ng maliliit na crustacean at mga uod na napapadaan. Kapag namatay ang ilaw ng mga rover sa kailaliman ng dagat, madalas nagsisimula ang kamanghamanghang palabas ng mga ilaw. Minsan, sa gitna ng dilim, may biglang lilitaw na 20,000 mga mata sa ilalim ng dagat. Ang nakikita ninyong palabas ng liwanag ay gawa ng bioluminescent na mata ng isang maliit na isda na kayang sindihan ng sarili nitong mga mata. Pinaniniwala ang bioluminescence ang pinakakaraniwang paraan ng komunikasyon sa mundo. Ngayon, mas magagaling na mata ang nade-develop para matukoy ang biglaang kislap. Kapalit nito, may mga isdang sobrang itim ang balat na lumiletaw. Gaya ng itim na dragon ng Pasipiko, ang pinakamaitim sa lahat ng kilalang hayop. At may balat na kayang sumipsip ng 99 tuldok siyam na 5-6% ng liwanag na tumatama rito at halos perpektong nakakapaghalo sa kadiliman ng kailaliman. Para makakain ng ligtas ng mga nilalang na kumikislap sa ilang translucent na species, ang balat sa tiyan ay naging mas madilim. Ang ctenophore na ito ay gumagamit ng makukulay na silya para makaakit ang biktima at pinili nito ang matingkad na pulang kulay para maitago ang tiyan nito. At ito ay upang hindi siya magliwanag mula sa loob matapos makalunok ng isang bioluminescent na nilalang na ang liwanag ay nananatili pa rin kahit ito'y patay na. Magigante sa pamamagitan ng pagbaliktad sa papel nito mula mga ngaso tungo sa hinahabol. At iyan ang dahilan kung bakit kahit sa sona ng hating gabi kung saan wala ng liwanag ng araw ang umaabot, karamihan sa mga nilalang ay may napakasensitibong mga mata pa rin. Kahit makapasok ka na sa hating gabi at may halos 1 kilometro ng tubig sa taas mo, malayo ka pa rin sa pinakailalim ng karagatan. Sa totoo lang, hindi mo pa natatapos ang isang kapat ng biyahe papuntang sahig ng karagatan na 4 hanggang 5 kilometro ang lalim sa kapatagang ang abisal. Sa ilalim mo, nagsisimula ang pinakamalaking ekosistema sa mundo, isang kahariang matagal ng lubog sa dilim. Kung bulyum ang pag-uusapan, ito ang pinakamalaking tirahan sa planeta at isa sa pinaka hindi naunawaan. Kailangan nating aminin na sa loob ng mahabang panahon, ang mga sasakyang panisid na tumatawid sa itim na haligi ng tubig papunta sa ilalim ay bumababa ng patay ang mga ilaw para makatipid ng enerhiya. Ngayon, mas madalas na tayong tumitigil doon para pagmasdan at pag-aralan ang mga nilalang doon. Napakalawak ng zone ng hating gabi at tinatayang wala pang 1% nito ang na-explore sa mundo. Gayunpaman, ang mundong ito na hindi kaaya-aya ay puno ng mga kamanghamanghang bagay at hindi bihira na makatagpo ng mga anyo na parang hinubok at nilika mula sa mga panaginip at bangungot ng mga nakalimutang Diyos. Makikita mo dito ang mga isdang malalaki ang ngipin na di magkasya sa bibig nila. May mga nagdiningning na hayop na nabubuo ng napakalaking kolonya at kung pagsamahin ang kanilang mga filament, mas mahaba pa ito sa asul na balyena. Itim. Sa isang uri ng hayop na hindi gumagalaw, na parang ang kagandahan at ang kakaiba, ang biyaya at ang hindi pangkaraniwan ay may mga kapatid na nilika at hinahayaan lang ang sarili na anurin ng dahan-dahan upang makatipid ng galaw para hindi mabunyag ang kanyang presensya at para matukoy ang presensya ng iba. Ang kakaibang isdang ito na magaspang ang itsura, unang nakita ng mga kamera ng autonomong rover ng Pundasyon Rovikov ay tila sagisag ng kakaiba at kakatwa. Mayroon itong isang nagniningning na pain na nakabitin sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang matinik na isdang angler na ito ay napapalibutan ng mga sensitibong bioluminescent na filament na nagbibigay daan dito upang madama ang pinakamaliit na paggalaw ng tubig sa paligid gaya ng ginagawa ng sapot ng gagamba. Mapapaisip ka kung ang kalikasan dito ay sumusunod sa parehong mga patakaran gaya ng sa mga lugar na naaabot ng liwanag. Kagaya ng karamihan sa mga organismo, sa unang 2 kilometro ng Minmi Zone, malamang hindi rin lumapit sa ilalim o ibabaw ang lote na ito. Dahil maliban sa ilang bihirang mga eksepsyon, para sa halos lahat ng hayop na nabubuhay sa ganitong kalaliman, ang pagsubok na mag-migrate pataas sa mas mataas na mga layer ay nangangailangan ng sobrang malaking gastos ng enerhiya. Ang mga rehiyong ito ng karagatan ay napakalayo na mula sa mga tubig na mas mayaman sa nutrisyon na malapit sa ibabaw, kaya para sa maraming species na naninirahan dito, ang haba ng biyahe, ang pagsisikap at ang panganib ng kamatayan na kaakibat ng pag-akyat ay masyadong malaki. Hindi na sulit ang pagsisikap para sa kandilang hindi kailanman sisindi.
Dito na habang buhay ang kanilang buhay. Dito sila nabubuhay at namamatay, hindi man lang nasisilayan ang natitirang liwanag ng araw na umaabot sa sonang dapitapon o ang ilalim ng dagat. Para sa kanila, tanging malawak at maitim na dagat ang umiral at natutunan nilang gamitin ang agos para sa kanilang kapakinabangan, hinahayaan ang sarili na tangayin upang makatipid ng lakas. Dahil hindi sila pwedeng tumigil saan man at kailangang manatili sa isang makitid na lalim habang buhay, lahat sila, malambot man o matigas ang katawan, ay nakaisip ng malikaing paraan para kontrolin ang paglutang nila. At habang ang mga dikya ay nananatili sa pamamagitan ng paggalaw ng kanilang mga payong at sa walang sawang pagsipsip at pagtulak ng tubig upang itulak ang kanilang sarili, ang ibang malagilatinang hayop tulad ng Catenopora at Siphonophore ay nagdadagdag o nag-aalis ng gas sa pampalutang nila o binabago ang chemical na komposisyon para lumutang o lumubog. Sa loob ng kanilang malakristal na katawan, ang mga pusit na uod ay naglalabas sa isang maliit na silid ng isang makinang na tinta na mayaman sa amonya na mas magaan kaysa sa tubig alat at ito ang tumutulong sa kanila na ayusin ang kanilang paglutang hanggang sa mahanap ang tamang balanse. At habang lalo pang lumalalim sa kolom ng tubig, ang presensya ng buhay at gayon din ng pagkain ay lalong nagiging bihira. Dito rin, may mga nilalang na mas misteryoso at kamangha-mangha na patuloy nakakahanap ng paraan para mabuhay. Dahil hindi na sila umaahon para maghanap ng pagkain sa mga ibabaw na bahagi ng tubig, ang mga naninirahan sa malalalim na bahagi ng dagat ay lubos ng umaasa sa anumang bumababa sa kanila at kadalasan ay dumarating ito sa anyo ng tinatawag na nyebeng dagat. Ang ganitong ambon ng abong partikulo na madalas makita sa mga video sa kailaliman ng dagat ay binubuo ng organikong partikulo na dahan-dahang lumulubog mula sa ibabaw ng tubig. Ito ang mga mumo, mga tira mula sa piging na nagaganap ilang libong metro sa itaas, malapit sa ibabaw ng dagat na sinisikatan ng araw. Doon kung saan pinakamasigla ang buhay na nilalang. Dahil sa patuloy na pag-agos ng sustansya, patay na materyales at dumi mula sa itaas ng tubig, at sa buong pagbaba, may mga kumukuha at kumakain nito. Patuloy na babawasan ang nyebe habang lumalalim, kaya lalong humihirap ang mga kondisyon ng pamumuhay. Sa kakaunting sustansyang dumarating dito umaasa ang lahat ng organismong nabubuhay sa dilim, maging direktang kumakain man sila nito o kumakain ng mga kumakain nito. Hindi na mabilang ang mga hayop na inaanod sa itim na tubig na tila nagpapaligsahan sa kakaibahan at ginugugol ang buhay sa pagkain ng nyebeng ito. Mula sa gelatinang zooplankton hanggang sa pusit na vampira ng kailaliman, ang mga cephalopod lang ang nabubuhay sa ambon gamit ang mahabang malagkit na sinulid na pinapaanod nila. Kasama rin ang mga uod na gumagalaw gamit ang balahibo nila para tipunin ang nyebe. O kaya ang mga Larvacean Batocordeus, mga nilalang na parang butete, na para makakain, gumagawa ng higanteng lambat ng uhog sa kanilang paligid na nagpapapaintulot sa kanila na hulihin ang mga masustansyang tipak. Tulad ng ipinapakita ng mga kamanghamanghang larawang ito, nakuha ng isang autonomong rover mula sa Institutong Bari. Kaya mo bang magtagal ng oras, araw, buwan o taon para pagmasdan ng 4 hanggang 5 kilometro ng kapal ng tubig? Palaging nakalubog sa dilim na naghihiwalay sa simula ng sonang hating gabi at ng kapatagang abisal. Ang talagang tatatak sa iyo ay na dito, walang nangyayari. Kung hindi isasaalang-alang ang bihirang pagdaan ng mga hayop na madalas ay panandaliang lumilika ng liwanag at tuloy-tuloy na pagbagsak ng marine snow, ang malalim na karagatan ay isang matatag at sobrang monotonong mundo. Sa mundong ito sa ilalim ng atin, kahit na tanghaling tapat at nasa tuktok ang araw o hating gabi na, umaga man o gabi, walang nagbabago. Ang anumang nangyayari sa malayong ibabaw ay walang anumang epekto. Sa katunayan, sa lalim na ito, kahit ang pinakamalalakas na bagyo o unos na nagwawala sa ibabaw ay walang epekto. At lahat ng mga uri ng hayop ay namumuhay sa isang nakalilitong mundo ng pagkakapareho, walang mga palatandaan na makikita o anyong lupa at walang direktang impluensya ng araw o ng mga pagtaas at pagbaba ng tubig. Malayo sa kaguluhan ng pag-alon at pag-ikot ng mga alon, dito ay puro katahimikan, walang hanggan. Ang temperatura ng tubig na bumababa sa 4°C kapag lagpas 1,000 metro sa halos lahat ng karagatan ay halos hindi nagbabago rito buong taon. Tanging mahihina at panapanahong pagbabago ng agos ang nagpaalala na patuloy ang paglipas ng panahon sa ibabaw.
Pinaniniwalaan din na dahil sa kamangha-manghang katatagan na ito, kaya ang Midnight Zone ay tahanan ng mga species ng ilan ay may mga katangiang tila halos hindi nagbago sa loob ng ilang 10-10 milyong taon. Bakit pa magbago kung natagpuan mo na ang paraan mabuhay sa kapaligirang halos di nagbabago at kaunti lang ang galaw? Matapos ang mahabang oras ng pagsubok, tuklasin ang nagbabago sa malamig at madilim na haligi ng tubig, narito na tayo sa ilalim, nasa kapatagang abisal. Para makarating mula sa ibabaw hanggang dito, ang isang batiscaf ay karaniwang nangangailangan ng halos 2 oras. Sa paligid mo, napakalawak na tanawing parang buwan kung saan naiipon ang nyebeng dagat dahil ang abyssal plain ay sumasaklaw sa mahigit 50% ng ibabaw ng mundo. Dito rin, sa madidilim at malalawak na lugar, may mundo ng mga nilalang na halos di mo maisalarawan at parang di totoo. Dito at doon, kumikilos ang mga anyo at silweta ng may nakakabighaning alindog at panibagong elegante. Sa mga agos, may mga anyo ng buhay na nakahanap ng angkop na solusyon sa kakaibang hamon ng malawak at mataas na pressure na lugar na ito na susuriin pa natin sa susunod na episode. Habang naghihintay, babalik ako para sumisid sa gabi. Sa ganitong kondisyon, kahit malinaw ang tubig, wala akong makita. Lagpas ng ilang metro, nararamdaman kong para akong isang submarinong naglalayag sa napakalalim na bahagi ng dagat na tutuklasan ng paligid ko sa tulong ng mga sinag ng aming mga ilaw na parang maliliit na liwanag na nagsisiwalat ng mga bagay. Isang napakalawak na kadiliman. Tahimik akong umaasa na makakita ng mga nilalang ng panahon at hindi napapansin ng liwanag. Alam kong walang nilalang mula sa kailaliman ang pupunta rito. Mga anino lang at alingaw-ngaw ng aking imahinasyon ang nandito. Parang mga sinaunang Diyos na, nang mawalan ng kapangyarihan, ay nauwi sa paglubog sa kailaliman at nalunod doon. Pero gusto ko, kailangan kong aminin, ang ideya na ang natutuklasan lang natin ay yung mga nabibigyan natin ng liwanag. Naira lang ang mga bagay na binibigyang pansin natin. Ang realidad ay nililika dito ng ating mga sinad na parang mahiwagang tungkod na nagpapalabas ng mga bagay mula sa wala sa paligid natin. Kasabay nito, lahat ay muling nalilimot kapag hindi natin ito binibigyan ng liwanag. Sa tingin ko, panahon na para buksan ulit ang ilaw at tapusin ang episode na ito.